Ayan, good morning mga sir and ma'am. Ayan. Breakfast tayo mga sir. Sardinas, tortang sardinas, no? Saka, kape. Oh, pasensya na kayo hindi pa ako nakakapag-upload ng yung sinasabi ko na para sa yung sa paglalaot, 'di ba, yung mga isda. Kasi nagpapahinga muna ako. Pero may nakausap na rin ako na sasama ako sa paglalaot para maipakita ko sa inyo kung paano yung pamumuhay dito, kung paano mangisda, paano makahuli ng mga malalaking isda. So, pahinga lang ako mga isang linggo, tapos grind na ulit. Eh siyempre, isa tayong OFW, so sulitin muna na kasama yung pamilya. Saka first time ko rin kasi makano dito, manirahan. Ito yung asawa ko, taga rito talaga. Ayan. Oh, ito yung naipundar namin, bahay, gamit. Talagang ni-push talaga namin na magkaroon ng sariling bahay, gamit. Asawa, no? Kasi talaga dati, wala rin kami. Walang gamit. Tapos, ay kituloy lang sa magulang. Saka, yung pamumuhay namin dati, hirap na hirap talaga. Ngayon, ganun pa rin pero hindi na ganun kalala. Kasi, 'di ba, kahit paano naka-own na tayo, no? May bahay na kasi kami, may gamit na. So, malaking tulong din yung pag-iibang bansa ko ng halos 2 contract, 2 years din, no? No? 2 years din akong nag-ibang bansa. Ayan, nakapunta agad ako ng bahay, mga gamit. Tapos, eh, may bahay din naman ng magulang ko sa Cavite. Gusto dito manirahan ng asawa ko kasi dito kahit papaano. Dito kasi may bigas ka lang, masipag ka lang, ang ulam nandirito lang sa harap, no? Sa dagat lang kasi, ang harap lang namin, dagat. Yun ang dito, umumuhay. Murang isda. Kasi dati, Sanay ka lang, mm, isda lang lagi. mm. Kasi dati nung hirap pa kami, ito ng asawa ko. Hirap na hirap pa talaga kami. Madalas talaga naubusan kami ng pera. Birihin nyo, minsan 1,000, 500, pipilitin pa namin magkasa sa loob ng isang linggo, no? No? Nag-uulam kami ng ng tuyo, nag-uulam kami ng pasit canton, pagkakasayin namin yun, isang pasit canton, dalawang pasit canton, pagkakasayin namin. Minsan bumibili kami ng longganisa, pagkakasayin din namin, no? Halagang 50, no? Ngayon masasabi ko na medyo naka-own kami. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Kailangan lang talaga disiplina sa sarili. Pag wala ka talagang disiplina, maliligaw buhay mo. Kailangan magkaroon ka rin ng pangarap. Hindi pwedeng stay ka lang sa isang area. Kailangan kung nahirapan ka sa buhay mo, hanap ka ng ibang option para mas mapagaan yung buhay mo. Huwag ka lang makukontento sa ganong klaseng pamumuhay. Kasi pag ginaya mo yung sarili mong ganon, habang buhay kang ganon, ang baba ng tingin sa'yo ng tao, sino pa yung mga kamag-anak mo, diba? Sino pa yung mga kaibigan mo, wala yan. Wala yan sa oras ng pangangailangan, sa oras ng problema. Swerte mo na, bonus mo na kapag may isang taong handang tumulong sa'yo. Pero maniwala ka, wala yan mga yan. Nandyan lang yan kapag may resulta na. Maniwala kayo, pustahan tayo. Kabisado ko na yan, alam ko na yan. Ayan, oh. Kahit yan, alam ng asawa ko yan. Eh ako kasi, hindi naman ako nagsasalita lang, tahimik lang ako. Basta ako, gawa lang ako ng way. Paano makakaahon. Diba? Pakita mo sa kanila na kaya mong ayusin yung buhay mo. Kaya mong baguhin yung buhay ng pamilya mo. Diba? Eh, bandang uli, sila rin naman ang kakaroon ng inggit sa'yo kasi minsan naungusan mo na sila. Diba? Pag may ginawa kang tama o mali, masama pa rin ang tingin sa'yo. Wala nang perfecto. Ganyan talaga ang ng pag-uugali ng tao. Parang dati, kami, manghiram lang kami, no? Kwenta, pamasahe lang, no? Dami pa sinasabi. Minsan, hirap na namang salita, no? Kung anong naranasan niyo po ba yun? Diba?
Yung pamasahe lang ang nera mo para lang makapag-report ka sa office, sa trabaho. Dahil pa sinasabi kung minsan hindi ka papahiramin. Kasi nga, mababa yung tingin sa'yo. Kasi nga, in-expect nila na wala kang mararating. Eh, yung mga time na yun kasi, ano lang ako eh, silent move lang ba ako? Nag-apply ako sa ibang bansa, walang nakakalam. Asawa ko lang nakakalam. Diba? Apply ako sa ibang bansa, walang nakakalam kasi kapag pinagsabi mo sa ibang tao yung ginagawa mong pag-apply, diba? Pag chichismisan ka agad, hindi ka pa nakakalis, lalo kung hindi ka makaalis, diba? Ang taas ng expectation nila sa'yo pag hindi ka nakaalis kasi hindi naman lahat ng agency ay nagpapalis agad-agad. Eh paano kung madelay yung alis mo? Yung ibang tao sa'yo, iba ang expectation. Masama ka na naman. Di mo naman ginusto. Diba? So, brightness yun ng ng ilaw. So, tinan nyo, mga sir and ma'am, kung ano yung harap namin nung kumakain kami. Napakita ko sa inyo. So, ayan. So, ayan mga sir, yan yung harap namin habang nag-aalmusal kami. Diba? Ang sarap. Sarap mamuhay sa ganitong buhay. Diba? Kanina, yan, may naghango ng isda. So, dito mga sir, pag may kilala ka, kahit papano, magkakaulam ka. Libre ulam ka. Basta may bigas ka lang. Pero syempre, wag palaging ganun kasi nakakaya din. Kinakailangan mo rin kumayod. 'Di ba? O kaya sa susunod, abangan niyo yung mga video ko. Abangan niyo yung pagsama ko diyan sa laot, pagsama ko sa bangka. Sa ngayon, pinapahinga ko lang yung sarili ko. Pero abangan niyo. Sana suportahan niyo ako. 'Di ba? O, ayan. Papakita ko yung isda na binigay sa akin. Ito yung isdang binigay sa akin ngayon. Oh. Bisugo yan, malalaki. Oh. O, 'di ba? O, ayan. Oh. Bisugo yan. Oh. O. E, pang ulam na agad. Ah, 'di ba mga sir, ang ganda nung ang ganda nung view namin, yung harap namin. Pag nag-almusal kami, harap ng dagat, mapayapa. Yung harap po namin, Coron yun. Ang harap namin Coron. Coron, Palawan ang harap namin. Harap namin, puro mga bulubundukin na malalaki. 'Di ba? Tapos karagatan. Medyo nangangapa pa kasi siyempre hindi naman talaga ako taga rito. Pero laking ano din ako ha. Laking nagdadagat din ako kasi ang magulang ko, lolo ko, nagdadagat din talaga. Pero iba yung kapag napunta ka sa isang lugar, iba yung sistema. Sa mga ngapa ka ng panibago. Yun ang pag-aaralan natin. Diba? Hindi tayo pwedeng magano dito yung parang wala ka lang alam. Diba? Kinakailangan sa lahat ng bagay, kapag may gusto ka, kailangan alamin mo muna, pag-aralan mo. Para kapag ginawa mo, smooth na yung operation. Smooth na yung paghanap buhay mo. Sarap yung ganun. Nasanay ako sa magulong lugar. Sa amin, doon sa Cavite, namin tao. Pag lumabas ka, nandun ang mga mall, nandito. Dito, wala. Tahimik talaga pamumuhay. Kung gusto mo talaga mamuhay ng tahimik, dito talaga mapayapa. Malayo sa gulo. Malayo sa gastos. Kasi walang mall. Hindi katulad pag doon ka sa Manila, sa Cavite, puro labas ka ng pera. Dito, walang mall. Pagkain lang talaga ang ano nyo dito. No? Kaya nakapagawa ko na. Ayan. Nasawa ko kayo nakapagpagawa ng bahay. Kasi nga, ang ulam dito, hindi ka makalibre. Mura pa ang isda dito. 100 per kilo. No? Ang lalaki. Tuna o tuna, bluefin, no? Meron, no? Oh. Madami, malalaki. Pero 100 to 170, hindi umaabot ng 200 per kilo. 100 plus per kilo lang. Oh, 1 kilo. Samantalang dun sa amin, sa Cavite, Yung 250, ganun na yung kalaki. yung 250, ganyan na kalaki yun, no? Albacora na yun, dito, ganyan na kalaki yun, no? Ganyan kataba. Oh. Mga nasa 2 kilo. Hmm. Mga magdadalawang kilo. Oh. Diba? 2 kilo. 2 kilo na yun, yung 250. Ganyan kalaking albacora, oh. Oh. Samantalang doon sa Cavite, baka yung 1/4 mo, 200 lang yun.
Sa Manila, dito napakamura kasi nga dagat kasi. Dagat yung harapan namin. Ang isda, umuulan ng isda dito. Huwag ka lang maato sa ulam. Oh, huwag ka lang magsasawa sa isda. Kasi yun naman talaga yung pamumuhay dito, yun nasa dagat kayo. Alam maghanap dito ng manok na sa dagat, 'di ba? Ang mahal dito yung mga manok, baboy, ginto. Ito dito. So, yun lang sir ah. Nag-update lang ako. Sana supportahan nyo ako. Supportahan nyo yung page ko. Pakishare naman yung mga video ko. So, abangan nyo lang po yung mga upload ko. Unti-unti yan, pagagandahin natin yan. Kasi may mga inaayos pa rin tayo sa ating account. Para maging maayos yung kuha natin ng video. So, yun lang. God bless.